Prinsipyo sa buhay, number 17. Tayo'y makatatayo ng matatag kapag tayo'y nakaluhod. Magandang araw po sa bawat isa. May isang matandang pastor na nakaugalian ng hamunin ang kanyang kongregasyon sa pamamagitan ng pagbanggit ng Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at tutugon ako sa iyo, at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Tinitigan niya ang mga tao sa harap niya at sinasabi, subukan ninyo, gumagana ito. Simple man ang kaisipang ito, taglay nito ang napakalaking katotohanan. Nais ng Diyos na tumawag tayo sa Kanya. Sa katunayan, maraming beses niyang hinahayaang dumating ang kabiguan at kahirapan sa ating buhay upang lalo tayong lumapit sa Kanya. Ang panalangin ay isang napakalakas na kasangkapan para sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan nito ay pinagpapala tayo ng Panginoon at pinalalaya mula sa pagkabihag. Sa panalangin, ipinahayag natin ang ating pangangailangan kay Kristo at inihingi ang Kanyang solusyon sa ating mga suliranin. Natututo rin tayong sumamba at lumago sa Espiritu habang nasa Kanyang mapagmahal na presensya. Habang tayo'y nakikipag-ugnayan sa Kanya, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano makipag-usap sa Kanya at makinig sa Kanyang tinig. Dahil dito, mas lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ilang mahalagang bagay upang magkaroon ng makapangyarihan na buhay panalangin. Una, pumili ng tiyak na oras para sa panalangin. Hindi mahalaga kung umaga o gabi. Ang mahalaga ay ang pagiging palagian. Hilingin sa Diyos na ipakita ang pinakamainam na oras upang makapiling siya ng walang sagabal. Pangalawa, pumili ng lugar kung saan maaari kang mapag-isa kasama ang Panginoon. Maaring limitado ang iyong mapupuntahan, ngunit siya mismo ang maglalaan ng perpektong lugar para hanapin siya. Pangatlo, magpasyang manalangin araw-araw. Ang simpleng pangakong ito ay nagpapakita sa Diyos na bukas ang iyong puso at nais mong mas makilala siya at ang Kanyang plano para sa iyo. Pangapat, magsulat ng talaan o journal ng iyong mga kahilingan at kung paano niya sinasagot ang mga ito. Ito'y magiging patuloy na patotoo ng Kanyang gawa sa iyong buhay. Isulat din ang mga talata at pangakong ibinibigay niya sa iyo. Pinararangalan ng Diyos ang panalangin ng Kanyang bayan. Kung lalapit ka sa Kanya buong puso at may pagsunod, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan. Huwag kang mabahala sa sasabihin mo. Ang banal na Espiritu ang gagabay sa iyo. Minsan sapat na ang luha bilang panalangin at batid ng Diyos ang bawat patak nito. Nauunawaan niya ang sakit na nararamdaman mo at alam niya kung paano ka dadalhin at gagabayan sa anumang pagsubok. Kaya kapag dumating ang pagsubok, agad kang lumapit sa Kanya sa panalangin. Pupunuin niya ang iyong puso ng pag-asa at bibigyan ka ng lakas at karunungan upang harapin ang sitwasyon na may kumpiyansa. Sa buong buhay mo, maaaring marami kang pagdaanan. May mga kapanapanabik at may mga nakakasakit ng puso. Ngunit anuman ang dumating, makatitiyak kang kasama mo ang Diyos sa gitna ng lahat. Nasisiyahan siyang makita kang nagagalak sa Kanyang mga biyaya, ngunit nalulungkot din siya kapag ikaw ay dumaraing. Laging tandaan, mas malaki ang Diyos kaysa anumang problemang hinaharap mo. At ang pagitan ng tagumpay at pagkatalo ay ang distansya sa pagitan ng iyong mga tuhod at sahig. Kapag ikaw ay lumuluhod sa panalangin sa iyong kahangahangang Panginoon at tagapagligtas, pinakamatatag ka habang ikaw ay nakaluhod. Bakit? Dahil alam niya ang daan sa unahan mo at maaari kanyang gabayan kung magtitiwala ka. At kapag nagpasakop ka sa Kanya, ginagamit niya ang Kanyang walang hanggang yaman, karunungan at kapangyarihan upang tulungan ka. Ang hamon ko sa iyo ay simple. Anuman ang iyong kinaharap, ipagkatiwala mo ito sa Diyos at magpahinga sa Kanyang pag-aalaga. Wala kang mararamdamang mas malalim na pagtanggap at seguridad kundi sa presensya ng Diyos. Naghihintay ang tagumpay, kaya lumapit ka sa Kanya.